The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Alright, magandang hapon sa ating lahat, sa ating mga listeners and viewers natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. And welcome back sa ating programa ngayong hapon, Blessed Hope, every Thursday at 3 p.m. with Pastor Jonathan Altis and yours truly, Pastor Ariel Espirat. At once again, nagsasabing magandang hapon sa inyong lahat. Kumusta kayong lahat dyan? Especially sa aton ng mga workers, no? Sa lahat ng mga nagtatrabaho dyan sa Boracay, no? Dito sa Malay, sa Katiklan, lahat ng nagtatrabaho, ninegosyo. Magandang hapon sa inyong lahat. No, sana na bigyan kayo ng kalakasan ng Panginoon dahil patuloy pa din ang init ng panahon natin ngayon. So, sana bigyan kayo ng Panginoon ng strength na magagamit nyo everyday, especially sa pagtatrabaho, no? Sa pagnenegosyo. Yan, magandang hapon sa inyong lahat. And huwag kalimutan na magbaon ng tubig. Yan. Pag mainit, no? Huwag kalimutan magdala ng payong. Yan. Para protection bala. Para hindi umitim yung skin. Yan. Okay? So, summer na summer talaga. No? So, mainit. And kaina, sa pagdadrive ko ng motor, nakikita ko yung eroplano kaina. So, papunta na doon. So, ibig sabihin, habagat na pala, no? So, yan. Iba na yung ruta nila. So, mainit and kailangan natin mag-ingat palagi. Yan. Okay? Wait lang. Okay, may anuhan lang ko. Okay. Okay. And also sa ating mga government official dyan, nako. No? Prayer ko na bigyan kayo ng kalakasan ng Panginoon at wisdom na magagamit nyo every time na merong mga trabaho, especially sa desisyon, no? Tani nga buligan kamo, kagaan kamo sang wisdom sang Ginoo nga damo pa kamo sang obrahon para mapalago kag mapaunlad ang aton nga banwa. Okay, aton nga banwa. Sige. No? Magandang hapon sa ating mga government official, no? Ay, ang aton nga panggobyerno naman sa aton nga bansa daw di nami man gid pero ay sige lang. Okay? So ang church, no, continue na nagpe-pray ng tawag dito sa aton nga mga government officials, no, ng peace and order. Yan. Okay? So kung anuhin mo ang social media ngayon, balita ngayon, nako, sasakit yung ulo mo, sasakit ang puso mo. So prayer natin dito sa mga government official natin sa Malay, no? Tani nga gaan sang Ginoo sang strength kag nami nga panlawas nga magamit niya, especially sa desisyon nga ginaobra niya, lalo't lalo na sa mga ulobrahon niya. Okay? And also sa ating mga men in uniform, no? So grabe gid mainit, no? So ara sila sang kalsada. So tani nga buligan man kamo sang Ginoo, gaan kamo sang nami nga panlawas, strength, no? Kaya siyempre di madali ang trabaho ng mga men in uniform natin araw sa mainit ang kanila trabaho. Lalo't lalo na sa mga perspective area nga gin-assign sa kanila. Yan. Magandang hapon sa inyo and also sa aton nga mga
mga doctor and nurses natin dyan. Magandang hapon sa inyo. Naway bigyan kayo ng kalakasan ng Diyos, no? Na wisdom na magagamit nyo every time may mga pasyente. No? Maraming nagpapacheck up, no? Tani nga buligan kamo sang Ginoo, gaan kamo sang wisdom na mabuligan naman ang mga nagpapacheck up ang mga pasyente naton. Okay? Especially sa aton nga mga doktor and also sa mga nurses. Magandang hapon sa inyo dyan and also sa aton nga mga parents nga ara lang sa sulod it panimalay, no? Magandang hapon sa inyo lan. Magandang hapon sa inyo dyan, no? Mga nanay kag tatay nato na nagpapahinga while nagpapahinga nakikinig, no? Sa radyo or naka-tune in sa live natin. Magandang hapon sa inyo dyan. Tani nga gaan kamo sang Ginoo sang nami nga pagpahuway, no? Basta alas 3 amo ginaang nami nga pagpahuway la. Okay? And also sa aton nga mga parents nga ara to sa kanilang farm yan. Okay? While alas 3 na ng hapon, no? So muni ang tamang-tama na magpapahinga. Dahil siyempre naman mainit eh. No? So while nagpapahinga, naka-tune in sa 106.1 Radyo Boracay. Yan. Okay. Nakikinig sa programa natin. Yan. Magandang hapon sa inyo dan. Sana nabigyan kayo ng kalakasan ng Panginoon. Okay. So, yan lang, no? Sining kahaponon and dadalhin ko ngayon. Ito yung pinaka-importante sa atin ngayon, no? Ang makarinig tayo ng salita ng Diyos. Okay? And dadalhin ko kayo dito sa Psalms 19, verse 7 to 10. Kagbasahon lang napon. Okay? Sabi ng salita ng Panginoon dito sa Psalms 19, verse 7 to 10. The law of the Lord is perfect, refreshing the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, giving joy to the heart. The commandments of the Lord are radiant, giving light to the eyes. Verse 9, the fear of the Lord is pure, enduring forever. The decrees of the Lord are firm, and all of them are righteous. Verse 10, they are more precious than gold, than much pure gold. They are sweeter than honey from the honeycomb. Okay, may the good Lord bless ang iyang pulong. Mag-pray kita. Father, we praise you and thank you, O God, sa hapon na ito. Thank you so much once again, Lord God, sa pagbigay mo, Lord God, ng opportunity sa akin, Lord, na makapag-share na naman ang salita mo through live streaming and through on-air, O God. Kagsalamat man, Lord, sa nga platform nga ginagamit mo, God. Isa nga source, Lord God, na kung saan ang mga tao nga wala pagid makadungog or makarinig sa salita ng Panginoon, maabot po nito, Lord God. By this na platform, O God, maabot ang mga taong na hindi pa nakakakilala kay Jesus. Thank you so much, Lord God. I-bless mo man ini nga platform, Lord God. Ini nga station, radio station, O God. I-bless mo ini, Lord God. Kag ayaw ini pabay, Lord. Kag salamat man, Lord, kay gingamit ini, Lord God. Nimo, Lord God, para mapakailap ang imong pulong, Lord God, sa mga tao nga way pagid kakilala kay Jesus. Muligi man ako, Lord God, sa pag-share sang imong pulong sininga kahaponon, Lord God, ang mga natun-an ko halin sang imong pulong, Lord God, tani i-share ko naman sa mga listeners and viewers namin ngayong hapon. Ang prayer ko man, Lord God, sa mga listeners and viewers namin ngayon, Lord, ngayong hapon, tani, Lord God, nga naka-tune in sila, Lord God, hasta matapos ini nga programa. Kag prayer ko man, Lord, i-bless mo man ang ilang pamilya, Lord God. Bawat isa na nakikinig and nanonood sa programang ito. Father, patawara kami sa amon mga sala nga na obra namon, Lord God. Sang amon nga di namin nga ginaisip, sang amon nga di namin nga pagpanulok, sang amon nga
di nami nga paghambal and also Lord God sang pag-obra namon. Daw initanan Lord God ginaobra namon daw tawhay lang. Pero sa inyong mga mata hindi pala ini maganda Lord God. Why? Because you are a holy God. Galit ikaw sa kasalanan. That's why Lord God kami subong kapangayuid kami sang kapasayloan. Salamat man sang imo nga promesa Lord God na kung ikaw, kung ako magapangayo, kung si bisan kinsa magapangayo sang kapasayloan, ikaw nga Dios faithful na magpatawad sang amon nga mga sala. Salamat sang promesa mo Lord God. Kag ikaw gid ang gatuman sin. Salamat Lord sa imo nga kaayo kag katutom sa amon nga kinabuhi. Ang sala ginapalayo kami Lord God sa imo, pero hindi namin gusto na mapalayo sa inyo. Kaya gumawa ka ng paraan Lord para kami lumapit sa inyo. Lord Jesus, sa hapon na ito, ikaw po mag-guide sa akin. Buligi man ko Lord God na ma-share ko ang imong pulong siniya kapon. Ini ang amon mga pag-ampo kag pasalamat. In Jesus name we pray. Amen kag amen. So, balik tayo mga abyan dito sa salita ng Panginoon. Okay? Now, ang Psalms 19 verse 7 to 10 or Psalms 19 mga abyan, ang author sini walang iba kundi si Haring David. King David. Okay? Siya mismo ang nagsulat sini. Now, sa unang bahagi mga abyan sini, okay? Kung titingnan mo, nagbasa ako agad sa verse 7 to 10. Pero ang first na chapter sini, okay? Ang nakasulat nito ganito mga abyan, the heavens declares the glory of God. Okay, amo na ang unang bahagi bali ng chapter 19. And then kung pagmasdan natin mga abyan ang sinasabi ni Haring David that the heavens declares the glory of God, ipinapakita niya dito kung paano pinapahayag ng kalikasan ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya siyempre titingnan mo, the heavens declares the glory of God. Yan. Verse 1 to 6. Pagdating naman dito mga abyan sa 7 to 10, okay? Nag-shift si David. Nag-iba yung tono niya. Okay? Mula sa revelation through creation, papunta doon sa revelation through the Word of God. Okay? So pinapakita dito mga abyan na hindi lang sapat na makita mo yung creation ng Diyos. Hindi lang pala yung sapat. Yes, kung para sa atin, ebidensya na iyan, amo na gidna. Pero ayon sa kay David, hindi lang yan sapat. Kailangan din nating makilala siya sa pamamagitan ng kanyang salita. Okay? So, amo na mga abyan. Alam niyo mga abyan, maraming mga tao ngayon ang naghahanap ng direction. Naghahanap ng kapayapaan, naghahanap ng wisdom, and syempre naghahanap ng tinatawag na katotohanan, truth. Now, while naghahanap sa ganitong mga bagay, mga abyan, okay? Madalas sa maling lugar pa naghahanap. Kadalasan napunta sa maling lugar mga abyan. Saan napunta? Imbis na magpunta sa salita ng Panginoon, napunta sa ibang lugar. Okay? Napunta doon, number 1 sa social media. Oh, yan. Okay? Madalas, napupunta sa maling lugar. Imbis na magpunta doon sa salita ng Panginoon, doon na sa opinyon ng tao. Sa opinyon ng iba. At ano pa mga abyan? Sa palaging paghahanap, napunta sa maling lugar. Okay? Napunta sa hindi maganda na
balatyagon. Okay? Sa feelings na lang. Okay? And napunta pa sa kung ano ang trends sang mundo. Okay? Pero mga abyan, ayon sa Psalms 19, ang tunay na nakapagbabago ng buhay ng tao ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Hindi ka na dapat magpunta pa doon. Huwag pa lang hanapin ang social media, opinion ng tao, okay? Yung feelings mo or trend ng mundo, huwag mo nang hanapin yan. Doon ka na mismo magpunta sa salita ng Diyos. Bakit? Dahil ang salita ng Diyos ay may kakayahan na baguhin niya ang buhay mo. Now, tatlo kabagay na isi-share ko sa inyo mga listeners and viewers ngayong hapon entitled of The Power and Perfection of the Word of God. Okay? The power and perfection of the Word of God. Number 1 mga abyan dito. Okay, number 1, the Word of God restores the soul. Amo na ang ginhambal niya sa Psalms 19 verse 7a. Okay? The law of the Lord is perfect, converting the soul. Converting, ibig sabihin, binabago niya yung kaluluwa. Okay? Ng tao. The Word of God restores the soul. Now, tingnan natin mga abyan, himay-himayin natin the law of the Lord. Okay? Ibig sabihin, hindi lang po ito mga abyan commandments, kundi buong pagpapahayag ng Diyos. Okay? Ibig sabihin, ang salita ng Diyos mga abyan is complete. Okay? Kompleto. Ano pa? Trustworthy. Nabasa natin kaina. Walang mali. Okay? Walang mali. Bakit walang mali, mga abyan, ang salita ng Diyos? Dahil mismo ang salita ng Diyos o ang author sini ay holy. Okay? Holy. Mga abyan. So muna ang salita ng Diyos. Pagkasunod, the law of the Lord is, anong sunod? Perfect. Tingnan natin kung ano ang ibig sabihin ng perfect dito. Ibig sabihin, walang kulang, walang error, at pagkatapos, ang salita ng Panginoon dahil perfect, sufficient ini sa aton nga kabuhi. So, hindi na kailangan pa ang salita ng Panginoon na dagdagan ng wisdom ng mundo upang magiging effective. Hindi na kailangan dagdagan pa. Okay? Hindi na kailangan. Bakit? Ang wisdom ng mundo nagbabago. Pero ang salita ng Diyos, hindi po ito nag-change. So, hindi na kailangan dagdagan pa para maging effective. Okay, ano pa? Perfect. Another is converting the soul. Ibig sabihin, mga abyan, ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan upang baguhin ang buhay ng tao. Well, wait lang, tandaan natin, hindi lang buhay ng tao, pati tagipusoon ng tao babaguhin ng salita ng Diyos. Hindi lang behavior ang imomodify, kundi itatransform din ng salita ng Panginoon ang tagipusoon mo. Yan. Alam nyo mga abyan, maraming mga tao ngayon na nagbabago talaga. Yes, nagbabago, pero externally lang gali. Hindi eternally. Okay? Hindi eternally. Pero, ang salita ng Diyos, binabago niya lahat. Una, isip mo. Okay? Ginarenew niya ang imong isip. Your mind, ginarenew niya. Ano pa? Desires mo. Yung gusto mo. Yung direction mo, binabago ng Diyos. At saka, ang pinaka-importante, yung spiritual condition mo. Now, tatlo kabagay mga abyan. Okay? Tatlo kabagay, the Word of God restores the soul. Number 1. Okay?
The Word of God is perfect. The Word of God is perfect. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. All Scripture is inspired by God. Okay? Inspired by God. God's breath, mga abyan, galing sa Diyos. Okay? Yung inspired, hindi po ito inspired na like, for example, nakikita mo yung crush mo, inspired ka, hindi po. Kundi, ang inspired na ito ay God's breath galing sa Panginoon. Kaya, tinatawag na perfect. At ano pa? Matthew chapter 5 verse 18. Not one part of God's word will fail. Ibig sabihin, hindi mapapalya kahit isang salita ng Diyos. Okay? Ang mundo, mga abyan, okay, puno ng tinatawag na imperfect advice. Yes, of course, damo gid. Pero ang Bible, mga abyan, ang salita ng Panginoon, perfect dahil galing ito sa perfect na Diyos. Pangalawa, mga abyan, the Word of God change life. Ito yun, binabago niya yung buhay ng tao. Hindi kayang, mga abyan, listen to this, hindi kayang baguhin ng tao ang kanyang buhay. Okay? Hindi niya kaya. Ako, hindi ko kayang baguhin ang buhay ko. Pero sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, nagbago ang buhay ko. Okay? Ano dito? Hebrews chapter 4 verse 12. The Word is living and the Word of God is living and powerful. Buhay at makapangyarihan. At ano pa, mga abyan? Romans chapter 10 verse 17. Faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Hindi ka magapati sa Panginoon, mga abyan, kung hindi mo maririnig ang salita ng Diyos. That's why sabi sa Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Muna, mga abyan. So, ibig sabihin, mga abyan, ang tunay na pagbabago hindi pala nagsisimula sa tinatawag na motivation. Okay? Kundi, saan kunog halin? Sa pakikinig sa salita ng Diyos. Ng mga listeners and viewers natin ngayong hapon. Okay? Hindi pala si Pastor Ariel ang makakapagbago sa inyo. By listening His Word, salita ng Diyos, magbabago ka. Abyan. Okay? Pangatlo, the Word of God restores the soul. James chapter 1 verse 21. The Word is able to save your soul. Yes. Kung wala na ako na-encounter ang Ginoo, mga abyan, si Jesus, I don't think so kung makakapag-share ako ng salita sa inyo ng Diyos ngayong hapon. But I encounter the Lord Jesus Christ, yung salita niya. At amo na, natutunan ko at narinig ko at nabasa ko na walang ibang makakapagligtas ng tao kundi si Jesus Christ lamang. Nung narinig ko ang salita ng Diyos, ginpatihan ko imaw. Ginpatihan ko imaw. Nga siya, nga imaw ang akon Diyos kag personal nga manluluwas. Hindi lang sa akon nga kabuhi, kundi sa akon nga kaluluwa, espiritu. Okay? Ano pa? Psalms 23, verse 3. He restores my soul. Walang iba na magre-restore sa aton nga kaluluwa, mga abyan. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. So, ibig sabihin, mga abyan, kapag pagod ka na, no? Sugatan o naliligaw ng landas yung kaluluwa mo. Okay? Para magkaroon ini ng direction, mga abyan, walang iba kundi ang salita langkid ng Diyos. Muni ang naghahatag sa aton sang restoration, mga abyan. Okay? Now, bigyan ko kayo ng illustration ngayon, mga abyan. Lahat tayo dito, yung mga, pati nga mga bata, nakatry na sini. Okay? Kapag nasakit ka, umiinom tayo ng gamot. Ang pamangkot,
pag nag-inom ka or nag-take ka sang medicine, ang pamangkot, lahat ba ng buong katawan mo ba ang inaayos sini? Hindi, mga abyan. Ang ginaano lang sini, ang may ano lang, like for example, may sakit, like for example, sa tiyan. O, yun tiyan mo lang ang gina-restore sina. Hindi buong katawan. Kaya nga kung titingnan nyo, before kayo mag-inom mag-take sang bulong nyo, i-research nyo, hindi ba may mga side effect? Imbis na mabuligan pa ang katawan natin, may mga iba pa na masisira, especially sa bulong. Okay? So, hindi lahat ng gamot nagpapagaling. Pero mga abyan, ang salita ng Diyos kayang mag-heal ng puso at kaluluwa mo. So, hindi lang puso ang kanyang hinihil, mga abyan, ng salita ng Diyos. Pati rin yung kaluluwa mo. Now, what's the lesson, mga abyan? Ang salita ng Diyos ay hindi lang pangbasa. Okay? Kung may ara ka mo sang mga Bible dyan. Okay? So, hindi lang yan na basa-basahin lang natin. Kundi, dapat kung nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon, meron dapat pagbabago sa buhay natin. Ayan. So, in application, mga abyan, okay? Ang pamangkot, hinahayaan mo ba ang salita ng Diyos na baguhin ang buhay mo o hindi? Punta na tayo sa number 2, mga abyan. Okay, number 2. The Word of God gives wisdom and joy. Ayan. Ibig sabihin, ang salita ng Panginoon nagbibigay ng wisdom kag naghahatag sa aton sang kalipay, mga abyan. Okay, verse 7b to 8. Okay, ang sabi ng salita ng Panginoon, the testimony of the Lord is sure. Tuod gid. Sure kasi ang nilagay dito the testimony of the Lord is sure. Sigurado talaga. Making wise the simple. Okay? Now, tingnan natin yung salita, mga abyan, na sure. Ibig sabihin, reliable ini. Reliable. Ano pa? Trustworthy. Worthy. Okay? And, ang pangatlo is stable. Stable. Okay? So, mga abyan, ang opinion ng tao pwedeng magbago. Yes. Maaaring magbabago ang opinion ng tao. Maybe ikaw. Okay? Nagbabago. Pero, ang salita ng Diyos, hindi talaga nagbabago. Especially, yung katotohanan, hindi talaga nagbabago yan. Pagdating sa salita ng Diyos. At ano pa, mga abyan? Making wise the simple. Okay? Ang simple dito, mga abyan, ay yung mga abyan ay yung taong madaling malinlang o walang direksyon. Yan. Pero ang salita ng Diyos, nagbibigay ng wisdom para mamuhay ang tao ng tama. Okay? Making wise the simple. At ano pa? Rejoicing the heart. So, ibig sabihin, ang salita ng Panginoon, mga abyan, hindi pala ito kabigatan. Burden. Okay? Hindi burden ang salita ng Diyos. Okay? Dahil sa tuod-tuod, mga abyan, ang salita ng Diyos nagbibigay ng tunay na kaligayahan at kapayapaan. Tatlo kabagay, mga abyan. Okay? Number 1, the Word of God gives true wisdom. The Word of God gives true wisdom. Proverbs chapter 1 verse 7, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ano na, mga abyan? Joshua 1:8. Okay? Joshua 1:8, success comes through meditating on God's Word. Gusto mo maging successful, abyan?
Ara ang salita ng Diyos. Sabi niya sa Joshua 1:8, success comes through meditating on God's Word. Okay? Maraming mga tao ang educated, mga abyan. Yes. Maraming mga taong educated. Pero, wala namang wisdom. Yes. Alam lang kung diin ka ginagamit ang wisdom. Okay? Pero, okay, pag nagamit ito, yung wisdom na galing sa Diyos, maganda ang resulta nito. So, wisdom is not knowing information only. Wisdom is knowing how to live according to God. Ang mga abyan. Pangalawa, the Word of God gives direction. Nagbibigay it direction, mga abyan. Psalms 119 verse 105. Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path, mga abyan. Amo na. The Word of God gives direction. At ano pa? Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Hini mga abyan, memorize ko gid ini nga mga verse. Trust in the Lord. Okay? With all your heart. Trust in the Lord with all your heart. And lean not into thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Your path. Okay? Ibig sabihin, ang buhay na walang Diyos, parang naglalakad lamang sa dilim. Pasalamat kita kay ara ang salita ng Diyos. Amo na ang gahatag sa atong sunlight. Iwag naton bala. Okay? Sa aton nga kabuhi daw, ngit-ngit pa hambal sa komentitor sa Cagayan de Oro daw, ngit-ngit pa sa alkitran. Okay? Amo na ang salita ng Diyos. Nagbibigay liwanag sa dilim, mga abyan. Okay, tandaan natin ha, ang buhay na walang salita ng Diyos o walang Diyos, parang naglalakad lamang sa dilim. Nakatry ka na ba mga abyan sina na galakat ka grabe ka dulom? Wala ka talagang makikita. Matutuwa ka na lang. Or like, for example, brand out, ang mga tao, di ba, malungkot. Pero kapag may kuryente na, awaw, kita mo. Sabay-sabay pa na sila na may kuryente, magsasabing may kuryente na. Pangatlo, mga abyan, the Word of God brings joy to the heart. Amo ni mga abyan, ang pulong it Ginoo maghatagid sa imo sang kaligayahan. Kalipay bala. Kag maghatagid siya sang peace, mga abyan. Jeremiah 15:16, God's word became the joy of the heart. John chapter 15 verse 11, true joy comes from the Lord Jesus Christ. Muni ang hambal sang pulong sang Ginoo, mga abyan. Ibig sabihin, mga abyan, ang joy na binibigay sa atin dito sa mundo ay mga temporaryo lang yan, mga abyan. Pero ang joy na ibibigay sa atin ng Panginoon ay eternally, mga abyan. It will last forever. Ang joy kag ang peace na ibibigay sa atin ng Diyos. Okay? So what's the lesson, mga abyan? Ang tunay na wisdom at joy ay matatagpuan sa salita ng Diyos. Okay? Ang pamangkot, mga abyan, kanino ka kaya humihingi ng direction sa buhay mo? Kanino? It is you and between God ang sagot. Sina, mga abyan. And then the last one, mga abyan, dito na tayo matatapos. Pangatlo. The Word of God is eternal and precious. Eternal, ibig sabihin, everlasting. Okay? Walang katapusan. Okay? And precious. Psalms 19, verse 9 to
10. Basahon naton mga abyan. Tingnan naton. Okay? 9 to 10. Hambal niya sa pulong sang Ginoo, the fear of the Lord is pure, enduring forever. The decrees of the Lord are firm, and all of them are righteous. They are more precious than gold, than much pure gold. O, kita mo ang salita ng Panginoon, precious pagid kaysa bulawan. So they are sweeter than honey from the honeycomb. Now, isa-isahin natin mga abyan. Number 1, the fear of the Lord is pure. Ibig sabihin, tinlo ini. Okay? Ano pa? Walang korupsyon sa salita ng Diyos. Korupsyon? Wag na lang nating banggitin yan. Kasi dito sa Pilipinas, grabe ang korupsyon. Pero, pasalamat kita. Kaya ang salita ng Panginoon ay hindi corrupt. Bakit? Tandaan natin, ang salita ng Panginoon ay holy. Okay, so the fear of the Lord is pure. Okay, so ibig sabihin, malinis, tinlo, clean. At ano pa? Enduring forever. Okay? Ang mga bagay-bagay dito sa mundo, ang kaligayahan dito sa mundo ay lumilipas lang, temporaryo lang ina. Yung trends, opinion ng tao, yung kayamanan, lilipas din yan mga abyan. I tell you, kung lahat, kung babalik na ang Panginoon, wala ka namang madadala ni kusing pagbalik ng Diyos. Okay? Yung kayamanan mo, maiiwan yan dito sa mundo. Pero, lahat, okay, mga abyan na mga bagay-bagay dito sa mundo, okay, kaligayahan, lilipas din yan. Pero, ang salita ng Diyos ay, eternal, ibig sabihin, everlasting. Okay? Now, ano pa? More to be desired than gold. Now, sabi ini ni David ha? Okay? Ibig sabihin, pinapahiwatig ni Haring David sa atin ng mga listeners and viewers sa salita ng Panginoon na mas mahalaga pa sa kanya yung salita ng Diyos kaysa kayamanan. Kita mo? Precious gold ina. Pero si David, humble niya. Mas precious pa sa kanya yung salita ng Diyos. Ikaw siguro, pamangkuton, alin ang mas precious sa'yo? Ang gold o ang salita ng Diyos? Laban-laban ang pipiliin natin, gold. Pero hindi mo alam na mas precious pa pala yung salita ng Diyos kaysa sa kayamanan. At ano pa mga abyan? Sweeter than honey. Okay, sweeter than honey, ibig sabihin, okay, mas matamis pagid ini mga abyan. Nakatikim naman tayo ng honey mga abyan, hindi po ba? Nakatikim na po tayo. Di ba? At saka hindi naman, hindi madali na kunin yung honey mga abyan ha. Alam lang kung anong pangalan nyo dito sa amin. Ang tawag yan sa Mindanao, Putyukan. Alam lang kung anong pangalan sa inyo niyan. Tapos may isa pa yung nasa ground. Sa amin ay tamaing or anigwan. Alam lang kung anong pangalan nyo dito. Basta honey, nagkakaisa tayo. Honey. Dugos. Yan. Okay? So, mas matamis pa yung salita ng Panginoon kaysa sa honey. Hambal lang, pulong sang Ginoo, hambal ni David. Sweeter than honey. Okay? So, ibig sabihin, yung salita ng Diyos, nagbibigay ng delight. Okay? Nagbibigay delight sa taong nagmamahal sa Diyos. Muna mga abyan ang gusto nga ipaabot sa aton sang writer si King David that the word of God is sweeter than honey. Sweeter than honey. Okay, 3 kabagay mga abyan na i-share ko sa inyo. Okay? Number 1, the word of God is pure. Pure.
Okay? Psalms 26, Psalms chapter 12, verse 6, mga abyan. The word of the Lord are pure words. Okay? Tuod gid nga salita ng Diyos. Pure gid. Okay? At ano pa? Proverbs chapter 30, verse 5. Every word of God is pure. Ibig sabihin, walang corruption na salita ng Panginoon. Every word of God is pure. Grabe. Di ba? Ibig sabihin, mga abyan, walang kasinungalingan sa salita ng Diyos. Kaya, pwede mo itong pagkatiwalaan. Okay? Ibig sabihin, ang salita ng Diyos, mapagkatiwalaan, mga abyan. Okay? Ano pa, mga abyan? Pangalawa, the word of God lasts forever. Ambal niya sa Matthew chapter 24, verse 35, Heaven and earth will pass away, but my word shall not pass it away. Grabe, no? Sa Matthew chapter 24, 35, heavens and earth will pass away. Kita mo na? Pero ang pulong sang Ginoo, it will last forever, mga abyan. Okay? It will last forever. And also, ang Isaiah, sabi niya dito, Isaiah chapter 40, verse 8, the word of God stands forever. Stands forever. Ibig sabihin, mga abyan, kahit magbago ang mundo, hindi nagbabago ang katotohanan, ang salita ng Diyos. Okay? Pangatlo, mga abyan, the word of God is more valuable than riches. Amoy ni. Pero amoy ni ang mga minsan nakikita ko, mga abyan, bala. Okay, pagdating sa church, no? Ang mga Kristiyano nagdadala ng Bible, no? Pagdating sa church, pagkatapos, pag naiwan yung Bible, ay hindi na binabalikan, mga abyan. Okay? Ang pamangkot, valuable ba para sa kanila ang salita ng Diyos? Eh kung valuable, basi nga hindi man ginabalikan ang Bible. Pero, mga abyan, kung ang cellphone ang naiwan doon sa church, lalo't lalo na kung apple na may kagat agun. Di ba? Maya-maya, mga abyan, babalik yan. Okay? Babalik yan. At magsasabi pa sa'yo na, Pastor, nakita mo cellphone ko. Hindi ba? Saan ang mas valuable, mga abyan? Ang salita ng Diyos o ang bagay na temporaryo lamang dito sa mundo? Kumana, mga bala, mga abyan, dapat para sa aton, ang pinaka-valuable gid, dapat ang salita ng Diyos. Pag naiwan mo ang Bible mo sa church, dapat iisipin mo daw, pag mawala ang salita ng Panginoon, daw walang silbi ang buhay ko. Ganyan, wala. Iba tayo, baliktad tayo eh. Hindi tayo magiging kontento kapag cellphone yung naiwan eh. Siyempre, mahal. Kung iPhone, balikan mo talaga. Bakit yung Bible? Hindi ba mahal? Dapat, kung hindi man siya mahal, dapat mahalin mo. Kasi, salita yan ng Diyos. Ay, tandaan po natin, mga abyan, no? The Word of God is more valuable than riches. Okay, Psalms 119 verse 72. Better than gold and silver. Ang salita ng Panginoon, mga abyan, is better than gold and silver. Lahat po ito, mga abyan, ang binanggit sa salita ng Panginoon ay precious po ini ng mga bato.
Pero, hindi ini, mas valuable pa ang pulong or ang salita ng Diyos sa mga precious stone nga ni. Okay? Kaya ano pa? Job chapter 23 verse 12. Valued more than necessary food. Ang salita ng Panginoon. Amo na bala mga abyan, okay? Kung gutomon ikaw, kung nagugutom ikaw, ano ang unang nga ginapangita mo? Siyempre kapag nagutom ka, ang ginapangita mo gid is pagkain. Siyempre amo na ang source sa aton nga kabuhi mo. Di ba? Pero, ang bal ni Job, valued more than, ang salita ng Panginoon ha, valued more than necessary food. Si Jesus Christ nga ning gitempt siya sang kaaway, ni Santanas o di Satanas. Ang bal ni Jesus, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out from the mouth of God. Okay, ano naton, ang tao, hambal ni Jesus nga, ang tao daw hindi mabuhi sa tinapay lamang, which is the food. Pero, ang tao mabuhi sa, ano daw? Salita ng Diyos. That's why si Job, tamang-tamang sinabi niya, valued more than necessary food. Okay, ibig sabihin mga abyan, okay? Ang kayamanan dito sa mundo, okay? Temporary lang iyan. Pero ang salita ng Panginoon, benepisyo natin ini, eternal benefits naton ini, mga abyan. Eternal benefits naton ini, mga abyan. Okay? Now, what's the lesson, mga abyan? Kapag gutom ang katawan, naghahanap tayo ng pagkain. Pero kung ang soul mo ay nagugutom din, dapat ang hahanapin mo ang salita ng Diyos. The Word of God. So what's the lesson mga biyan? Kapag mahal mo ang Diyos, mahalin mo rin ang kanyang salita. Now, in application mga abyan, ano ang mas binibigyan mo ng oras? Ang Biblia ba or ang salita ng Diyos o ang ibang mga bagay? It is you and God, mga abyan, mga listeners and viewers, ang makakasagot niyan. Now, dito na tayo magtatapos mga abyan. Psalms 19 verse 7 to 10 teach us that the Word of God, number 1, restores the soul. Okay? The Word of God restores the soul. Pangalawa, the Word of God gives wisdom. Pangatlo, the Word of God gives joy. Pang-apat, the Word of God gives direction. And then, panglima, the Word of God is eternal. At pang-anim mga maabyan, the Word of God is more valuable than anything in this world. Hopefully mga abyan, no? Ang salita ng Panginoon ngayong hapon, tani, makabulig man ini sa tagsa-tagsa naton kakabuhi, Lord God. Tandaan po natin mga abyan, hindi sapat na may Biblia ka lang. Ang tanong, binabasa mo ba ito? Ang tanong, pinapaniwalaan mo ba ito? At ang tanong mga abyan, sinusunod mo ba ito? Let's pray mga abyan. Let's pray. Father in heaven, we praise you and thank you, O God, sa hapon na ito. Thank you so much, Lord God, for your word. Alam namin, Lord God, na ang salita mo ay holy at saka perfecto, O God, complete. Amo, Lord God, na gapangayo kami sang kapasayloan. Why? Hindi lang sometimes, but many times namon, Lord, ginandiglect namon
ang pag-value sang imo nga pulong, O God. Mas gina-value pa namon ang mga bagay nga ara sang kalibutan, Lord God. Salamat sang imo nga pulong, Lord God, nga naga-remind subo nga hapon. Buligi kami, Lord. Tudloi kami, Lord God, to love your word, obey your word, and meditate your word, O God, daily. Tani, Lord God, buligan mo kami na ang imo nga pulong, Lord God, amo na ang maga-restore sa amon nga soul. Amo tani ini ang magabulig sa amon maghatag kag wisdom, kag maghatag, Lord God, sang pag-guide sang amon mga alagian. Kag ang imo nga pulong tani, Lord God, magabulig sa amon nga maghatag sang kalipay sang amon mga tagipusoon. Tani, Lord God, sini nga hapon, buligi man mo, Lord God, ang mga listeners and viewers namon, Lord. Help us, Lord God, nga hindi lamang kami, Lord God, hearers sang imong nga pulong, but doers, Lord God, sang imong nga pulong. Lord Jesus, sa amon mga listeners and viewers, subong hapon, i-bless ang ilang kabut, Lord God. Pamaagi, Lord God, sang imong nga pulong. May your truth remains in our heart, Lord God, forever. Iningamon mga pag-ampo, kagpasalamat. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Alright, mga abyan, salamat. Okay. Salamat sa salita ng Panginoon at tayo'y natapos na. Tani, mga abyan, no? Mga listeners and viewers natin, hindi ka mo magkalipat. Okay? No? Tagtani mga abyan, no? Naka-tune in ka mo, no? Sa pag-start naton hanggang sa pagkatapos, no? Kag kung ikaw, mga abyan, nakarinig sang pulong sang ginisin nga hapon, you are blessed by the word of God, mga abyan. Okay, once again mga abyan, ang programa natin, no? Every Thursday, no? At 3 p.m. with Pastor Jonathan Altis and yours truly. No, programa natin mga abyan is Blessed Hope, and walang iba ang co-host nyo, walang iba kundi si Pastor Joe Altis, and siyempre yours truly, Pastor Ariel Esperat. And ngayong hapon mga abyan, no, and tapos na tayo sa itong programa, and all I can say, God bless you and goodbye. Yeah. Okay, so magandang hapon mga abyan. Goodbye and God bless you all.